Lastimosa. Yeah. Bad boy, baby. Yeah. Neptunes. And we won't stop. Cause we can't stop. Yeah. Let me tell you something. Yeah. Check this out. Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick. I was on 125 in St. Nick. Chillin' with this chick named 2011 Pilipinas Pilipinas International Miss Diane Nesho. Pinaghandaan talaga ni Diaz na iiyak ka daw ng balde-balde. Grabe, ang laki ng pinayat mo, Dayan. Alam ko, dati sobrang hirap na hirap tayo sa gym, and you're very generous. Inuuna mo yung ibang sa sarili mo. And yung mga ganong tao daw, binibless ni Lord. So you are very blessed, Dayan. And all the best to you, and God bless. Anak, eto na. Mula 16 years old, 15 years old ka, nagsimula ka ng rumampa sa entablado at ipakita ang kagalingan mo bilang isang babae. At ngayon na you are 19 years old, napakabata pa actually para sa isang babae para i-represent ang bansa natin para sa isang international competition. Pero nagawa mo na yun at that very young age. As bilang isang Bicolana, alam kong kaya-kaya mo bilang isang Pilipina at bilang isang Kristiyano. Sabi nga, pagpunta mo doon, you offer your performance to the Lord. Sa nanay mo at sa tatay mo. If ever, alam ko na babantayan ka nila kung ano mga gagawin mo. And sa lahat ng yun, magiging proud sila sa'yo. Kasi yun din naman ang gusto ng isang magulang na mangyari sa kanyang anak. Kapag ninalo ka, at alam namin kung nanalo ka, sila ang unang-unang taong magiging maligaya para sa iyo. Ang nanay ko maligaya para sa iyo, ang mga tita mo, si Ram, maligaya sila para sa iyo. And lahat ng nasa binibining Pilipinas at lahat ng Pilipino ay magiging masaya dahil may uuwi mo ang corona. I love you, Anak. Thank you very much, Venus. Ladies. Good afternoon to all the followers of Mabuhay Beauties, and right now we're here at the Gateway Suites for the official send-off of Miss Diane Nesho, our representative for Miss International 2011 Beauty Pageant in Chengdu, China. Hi, Diane. Hello. Hello, Tito. It's you again. Parang sinusundan ni Tito Noli ang every step ng aking journey. So, lahat ng interviews meron siya kompleto. Lahat. Okay. Ang bansa natin maganda yung track record sa Miss International. So far, meron tayong 4 na crown. So, on your part, ano ba ito? Pressure or inspiration? For me, it's an inspiration na at least parang it gives me hope na kayang-kaya ng Pilipinang manalo ng Miss International. So, na-inspire ako nila and I'm excited about it. Probably this is your last international pageant. Baka lang, hindi na pa naman tayo sure. Okay. And lahat naman ng mga taga-pageant alam na contesera ka before. So, ano pa yung pwede mong hugutin? Ano pa yung maitotodo mo para sa international pageant na ito? Sikreto. Yun ang dapat abangan nila. Well, siguro kasi hindi mo naman nga, kagaya ng sabi ko kanina, hindi mo mapaplano kung ano yung gagawin mo doon. Kasi, syempre ako, kahit papano natatakot din kasi hindi natin alam kung ano yung dadatnan natin doon. Pero, I'm looking forward na talagang makuha natin ang crown ngayon. At sana, yun na yung maging last, if ever yun yung maging last pageant ko. So sana maganda yung ending ng story na sana yung lahat ng pinagpaguran ko before, sana ngayon may buhos na lahat. Is this your first time to travel? Opo, this is my first time to go out of the country. Kaya excited, nervous, or what? Actually, excited na kinakabahan kasi syempre hindi ka pa masyadong marunong. So parang it will be a double experience for me. Na first time kong mag-join ng international pageant and first time ko din mag-travel abroad. So, alam mo naman natin na lalaban ka sa China, no? So, and
nitong mga nakaraang taon, medyo hindi maganda. Medyo meron tayong love-hate relationship with the Chinese. Nung nakaraan yung hostage crisis, ngayon naman yung issue sa Spratly. So as bilang representative ng Pilipinas, anong pwede mong sabihin sa mga Chinese people pagdating mo doon? Unang-una, hindi naman related ang beauty pageant sa mga problema ng gobyerno, di ba? I believe that they would judge the girls fairly and hindi nila papairalin yung mga gantong issue na sa pageant. So, I'm really praying for it po. Alam mo ba na darating yung brother mo dito at saka yung ibang family member mo? Na-surprise ka ba? Actually, alam ko na kinukulit ng tita ko yung kapatid ko na pumunta dito. Pero yun nga, hindi ako sure kung pupunta dito si kuya. Pero nung kaninang tinawag, so sobrang happy ako na talaga ko feel mong andun yung support niya. Mahiyain yun eh. So, with regards to your wardrobes, nakita mo na ba ito? yes. At lahat kayo may excite. Secret lang. Hindi pa pwedeng sabihin ba? Pero lahat kayo may excite. Kasi ako excited isuot lahat. Alam rin naming lahat na ulila ka ng lubos, ano? Okay. So, siguro by spirit, andito yung parents mo, no? So, kung makakapagbigay sila ng message sa'yo, sa tingin mo ano yung magiging message nila? Wala, sasabihin lang nun, kaya mo na yan. Kasi yung parents ko cool sila eh. Parang hindi sila yung parents na nagpe-pressure ng anak na dapat ganito ka, ganon. Hindi, hinahayaan ka nilang i-discover kung ano yung mga mahikakahiligan mo at kung saan ka mag-excel. So yun, sa tingin ko kung nandito si Papa, sasabihin lang nun saan, kayang-kaya mo yan, sige na. So hindi ako pressured. Kung andito sila, ano naman yung message mo sa kanila? Mahiyak na. Ako kasi pag sa parents ko, hindi ako masalita. Kapag every time ganyan yung mga moments, lumalapit lang ako sa kanila, hahag lang, tapos iiyak ako. So hindi, siguro kung words, thank you lang and I love you, yun yung sasabihin ko. And I will try my best. Alam naman nila yun. Thank you, Diane, and good luck. Thank you.